Magandang hapon mga kababayan, narito ang pinakabagong update tungkol kay Bagyong Nika at sa dalawa pang bagyo na nagbabanta sa ating bansa. Para sa tuloy-tuloy na updates sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Ngayong hapon ay nakita si Typhoon Nika sa paligid ng Lagawe, Ifugao. May taglay itong maximum sustained winds na umaabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na hanggang 215 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos patungong Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang malalakas na hangin ng bagyo ay umaabot hanggang 340 kilometers mula sa sentro. Patuloy na maglalakbay si Bagyong Nika sa kalupaan ng Luzon ngayong araw at inaasahang lalabas sa dagat sa kanlurang bahagi ng Ilocos Sur mamayang hapon o gabi. Pagkalabas nito, magpapatuloy ang galaw nito pakanluran Hilagang Kanluran patungo sa West Philippine Sea at posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Ang tropical depression naman na si Ophel ay magpapatuloy sa direksyong Kanluran Hilagang Kanluran at inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga, November 12. Patuloy itong kikilo sa direksyong ito habang nasa Philippine Sea at maaaring maglandfall sa Hilagang o Gitnang Luzon sa Huwebes ng gabi, November 14 or sa madaling araw ng Biyernes, November 15. Yung isa pang bagyo na may international name na Mani ay inaasahan din na papasok sa Philippine Area of Responsibility at nagbabanta din sa Central at Northern Luzon. Nakataas pa din ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa mga sumusunod na lugar. Pinakamalaking bahagi ng Aurora, Gitna at katimugang bahagi ng Isabela, timog-silangang bahagi ng Abra, Kalinga and Mountain Province, hilagang bahagi ng Ifugao, hilaga at gitnang bahagi ng Ilocos Sur. Sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal number 4, inaasahan ang typhoon force winds sa loob ng susunod na 12 hours na may lakas ng hangin mula 118 to 184 kilometers per hour. Malubha ang banta sa buhay at ari-arian kaya pinapayuhan ang lahat na maghanda at sumunod sa mga lokal na abiso. Signal number 3 naman ang nakataas sa gitnang bahagi ng Aurora, Hilaga at silangang bahagi ng Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Isabela, timog-kanlurang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Abra at Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, katimugang bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang mga lugar na nasa ilalim ng Signal number 3 ay posibleng makaranas ng storm force winds sa susunod na 18 hours na may bilis na 89 to 117 kilometers per hour. Maaring magdulot ito ng moderate hanggang malaking pinsala sa buhay at ari-arian. Signal number 2 naman ang nakataas sa gitnang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya at Quirino, hilagang kanlurang bahagi ng Cagayan, Apayao, Benguet, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, hilagang bahagi ng Nueva Ecija. Signal number 1 naman ang nakataas sa mga natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Pangasinan, buong lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Hilaga at gitnang bahagi ng Zambales, hilagang bahagi ng Metro Manila, hilagang bahagi ng Rizal, Silangan at hilaga ng Quezon. Si Bagyong Nika ay magdadala ng matinding pag-ulan sa Luzon, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal number 4. May mataas na posibilidad ng pagbaha at landslide sa mabababang lugar at mga gilid ng bundok, kaya't mahigpit ang paalala sa lahat na maghanda. May panganib ng storm surge o pagtaas ng tubig sa mga baybaying lugar ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Zambales at Aurora sa susunod na 48 hours. Pinapayuhan ang lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na update tungkol sa bagyong ito. Maging handa sa mga posibleng epekto tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signals. Tandaan, ang panahon ay mabilis magbago, kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas mga kababayan.